Hello everyone. Tingnan natin po itong Memorandum Circular number 003 series of 2022 from DNR Environmental Management Bureau. Ang subject po nito, amending Section 5 of Memorandum Circular 2016-008 relative to the issuance of permit to operate PTO to all standby generator sets without requiring source emission testing. Ano po ang magandang policy na nandito sa Memorandum Circular 2022-003? Isa sa laging tinitingnan yung source emission testing ng mga generator set kasi very typical na air pollution source installation yan. At kung lahat ng generator set na more than 300 kilowatts ang capacity ay kailangan ng emission testing. Dito naman merong pagkakaiba at merong konting changes. So, sa ating interpretation, unang-una, dinefine dito ang standby generator set. Sabi dito sa section 1, ang standby generator set refers to a backup electrical system that operates during an outage to transfer the electrical load and supply power to circuits. Then maximum power available from the generator set to energize variable electric load in which operation should not exceed a cumulative of 200 hours annually. So may makikita kayong definition dito na pagka standby generator set na sinatawag natin, by definition, ito ay hindi nag-ooperate more than 200 hours a year. So, sabi sa section 2, standby generator set regardless of the capacity. So, lalabas na pagka kahit more than 300 kilowatts, regardless of the capacity. And then, mayroon ditong number 6. Ayan. Meron ditong Memorandum Circular 2007-003. Halimbawa, regardless of the capacity, if makonsider natin yung generator set na standby genset, ang pagkakakilanlan nga nito, operating not more than 200 hours a year, provided it operates not more than 3 hours per day, nor more than 3 days per week. So kapag ganyan yung operation niya, cumulative operation in a year, matatawag siyang standby generator set. So pinaka mababasa mo talaga dito yung not more than 200 hours a year. Matatawag natin siyang standby generator set at base dito sa Memorandum Circular 2022-003, hindi na kailangan ng magkaroon, hindi na required magkaroon ng source emission testing for permitting and compliance monitoring purposes. So permitting in the sense na halimbawa mag-renew ka ng, mag-apply ka ng permit to operate. May mga malalaking genset na, o sige, temporary muna for the purpose of verifying kung magko-comply ito sa standard ng DNR. Pero kung standby generator set, hindi na hahanapin yung source emission test for permitting purposes. Pero yan ay laging makikita doon sa ating permit to operate. Ano po? Baka kasi ah, magtago tayo doon sa 200 hours a year. Hindi naman. Pero malaki naman pala talaga yung capacity. Baka po for the first time issuance ng permit to operate, hingin sa atin yung yung result kasi for the first time, and then pagka renewal, ang mangyayari doon yung tinutukoy na
not required to conduct source emission testing. Again, lilinawin na lang yan pagka nag-apply kayo ng permit to operate. Sa renewal, hindi hahanapin yung source emission testing result. Pero kung malaki yung capacity for the first time, most likely hahanapin sa atin. Pero again, sa EMB regional office na lang din po ito. Mas maganda kung makipag-coordinate tayo sa EMB bago tayo mag-submit ng application kung kailangan na ng emission test result for the first time, lalo kung sobrang laki ng capacity. Kasi yung ating interpretation dito ay meron ka ng permit to operate ng iyong standby generator set at sa renewal, hindi na hanapin sa iyo yung emission test result kasi standby genset. At pangalawa, hindi na napakita sa application na aabot ng 200 hours in a year. Marami namang malaking generator set na malaki nga siya kasi nga yun yung demand, yun yung tama. Pero hindi talaga aabot ng 200 hours in a year. Kaya sa renewal ng permit to operate, hindi na hihingin yung source emission test result. Pero maaring sa first time mong pag-apply, lalo yung significant yung size sa lights, let's say more than 1,250 kilowatts, hanapin sa'yo yung emission test result sa for the first time issuance, no? Halimbawa, uh, 1,250 kilowatts genset, i-apply mo ng permit to operate. Gagawin kasi temporary lang din naman muna ang ibibigay sa yung permit to operate kasi check nga nila kung nagko-comply yan sa emission testing. Kaya pwedeng mangyari na hanapin sa atin yung result na yon para i-convert yun sa regular, yung temporary permit to operate. Pero once na nabigyan ka ng permit to operate na regular, then sa renewal mo nun, maaaring hindi na hingin sa'yo ang emission test result kasi nga standby genset. Pangalawa, dito naman sa kapag standby generator set, hindi na hanapin for compliance monitoring yung emission test result. Ano ibig sabihin nun? Yung ating self-monitoring report at compliance monitoring report. Di ba? Hinihingi yung mga data niyan sa emission o hindi na marirequire, hindi na magre-reflect doon, hindi na marirequire sa atin dahil nga wala na sa permit to operate condition ang testing dahil nga standby. Well, ulitin natin kapag hindi na ilagay sa permit to operate ang condition ng emission testing dahil standby, wala talagang magbibigay ng condition na magpapatest tayo. However, pagka meron kayong more than 300 kilowatts, remember, covered talaga po yan ng emission testing. Nagkaroon lang ng policy na sige dahil standby genset yan, hindi na kailangan ng emission testing dahil sabi mo not operating more than 200 hours. But what if magkaroon ng operation more than 200 hours? So, pag more than 300 kilowatts ang capacity and nag-operate more than 200 hours, hahanapan ka ng test result. Kaya sa self-monitoring report natin, nilalagay sa module 4 yung hours of operation sa loob ng 3 buwan or isang quarter, edi dapat ma-reflect mo lamang talaga dun sa SMR natin sa total na operation sa loob ng isang taon ay not more than 200 hours. Otherwise, hihingan ka ng test result nito dahil naglampas ka na doon sa 200 hours operation. Usually naman sa permit to operate nakalagay yan doon. Sige, dahil standby genset ay hindi ka required ng emission testing pero kapag lumagpas ka ng 200 hours, hahanapan ka ng test result. Nakalagay naman yan kadalasan sa permit to operate.
So, yan yung kagandahan dito sa EMBMC 2022-003 na yung mga standby generator set with permit to operate ay hindi na nire-require ng source emission testing kapag ka standby genset not operating more than 200 hours a year, provided it operates not more than 3 hours per day nor more than 3 days per week. Meron din ditong mga pagkakataon na kung lumagpas man ng 200 hours or 3 hours, more than 3 hours or more than 3 days per week dahil nagkaroon ng emergency operation, rescue and medical mission, hindi siya covered doon. Ah, hindi pa rin kailangan ng testing kahit mag-exceed. Pero meron ditong nakalagay sa section 3 at ito yung highlight din nito. Generator sets that are still required to conduct source emission testing. Baka ma-emphasize lang dito yung standby genset not required to conduct source emission testing for operating not more than 200 hours a year. Pero dito sa section 3, sabi dito, all generator set used in peaking power plants and all generator set using bunker fuel oil, regardless of operating hours, are still required to conduct source emission testing before the issuance of the permit to operate. O, ayun. Yun yung context doon. Okay? And then, ang nangyari nga dito dahil kukunti na lang yung required ng emission testing, medyo bumaba na din yung data or available data sa mga source emission or sources of air pollution. Anyway, so yun, if we have generators set that are considered standby based on EMBMC 2022-003, hindi na kailangan ng source emission testing yan. Lalong-lalo standby genset, not more than 200 hours a year in operation, provided it operates not more than 3 hours per day, not more than 3 days per week, except for genset using bunker fuel oil, regardless of operating hours, are still required to conduct source emission testing before the issuance of the permit to operate. Thank you very much. I hope may natutunan kayo dito sa Memorandum Circular 2022-003. At kung may tanong po kayo regarding dito, mas magandang ang i-approach natin ay ang EMB Regional Office or Central Office kasi sila ang nag implement ng policy na ito. At kaya magandang direct tayo magtanong sa kanila or you can comment that sa baba. Thank you very much for time listening para dito sa Memorandum Circular 2022-003. Thank you very much everyone and God bless us all.